So magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa pinyong talakayan hinahing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre dito lamang po yan sa impila ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. Opo, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:51 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Press Club Net Radio. Ang ating March 22, 2021, Lunes na Lunes. Kumusta na po ang ating mga lugar? Kumusta na po ang ating GCQ, General Community Quarantine? Opo, so padami daw ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID. Nakakatakot kaya po doon sa ating mga kaibigan sana manatili po tayo sa ating mga tahanan kapag wala po tayong gagawin. Opo, dahil iyan nga po talaga ay napakahirap sabihin natin iwasan o sabihin natin na paano natin maiiwasan ang COVID-19 dahil ito nga po ay hindi natin nakikita. Yes, we were born. It's good to be alive. Opo, so bago po tayo magpatungo doon sa ating kumustahan, siyempre magbibigay po muna na tayo ng mga pangunahing balita ngayong araw na to. Pamahalaang pinag-aralan kung paano makabibili ng COVID-19 vaccine ng mga pribadong kumpanya. At ganoon din po, Senator Pangilinan naniniwalang kailangan ng bagong kalihim ng DOH kasunod ng muling pagtaas ng COVID-19 sa bansa. COVID cases sa ating bansa. At ganoon din po itong number 3, paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong quarter ng taon, apektado na naman dahil sa pagdami ng mga kaso ayon sa isang financial analyst. Voter registration isasagawa na lamang tuwing Lunes hanggang Huwebes, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon hanggang sa Abril 3 ayon sa Comelec naman. At ganoon din po itong si Father Ceciliano hindi maaaring magsagawa ng prosesyon sa darating na Holy Week sa NCR, Bulacan, Laguna at Rizal. At ganoon din po, grupo ng mga eksperto mula sa University of the Philippines nagbabala na baka hindi na kayanin ng mga ospital sa National Capital Region Manila ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. Opo, pagtapos ito, 16 na barangay sa Maynila isa sa ilalim sa 4 na araw na lockdown simula sa March 24 dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases. Aba naman, dalawang subdivision sa Caloocan City, isa sa ilalim sa extreme ACQ na tatagal hanggang sa March 28. Dine-in sa mga restaurant, cafe at iba pang establishmento sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal ipagbabawal muna. Checkpoint at border control sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal paigtingin ng PNP simula ngayong araw na ito. Kapasidad ng mga pampublikong transportation ngayon mananatili ayon sa IATF. Publiko, hinikayat ng IATF na magsuot ng face mask kahit nasa loob ng bahay sa gitna ng pagtaas ng COVID-19 cases.
COVID ward ng GAT Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Maynila, nasa 93% ng okupado. People need to justify the lifestyle. Yes, we were born to be alive. At ating pagbibigyan ng tugon, bibigyan po natin ng konting pag-uusapan natin itong sinasabing Pilipinas iprinotesta ang 223 Chinese militia ships sa West Philippine Sea. Rep aba naman. Oo. To be alive, to be alive. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na po kayo mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, ganun din po sa ating mga kababayan. Ang inyong pong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sana sa ating paniniwala sa dakilang lumikha, tayo ay maging ligtas anuman uri ng karamdaman, anuman uri ng kapamakan, lalong-lalo na sa usapin ng COVID virus at sa pandemyang ito. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born Yes, we were born. Opo, sa ating mga pangunahing balita, napakaganda po ito. Pamahalang pinag-aralan na kung paano makabibili ng COVID-19 vaccine ng mga pribadong o kumpanya. Oo, so ito po sana na maganda po ito kung sakaling papayagan na po ng ating gobyerno na sana ito po mga private hospitals naman o kaya mga private company na may pira naman, sana payagan na po silang bumili ng bakuna hinggil po sa COVID-19. At sana naman po kung talagang kayo po ay hangad ninyong tumulong, kung hangad niyo po tumulong na makabili na ng sabing bakuna, sana iwag niyo naman po masyadong tubuan dahil ito nga po ay talagang kailangan na po ng ating mga kababayan. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan naman, opo, so kayo naman po ay talagang sabihin po natin na marami po kayong pera at kailangan niyo na pong bumili ng bakuna. Ito na nga po ay bibigyan na po kayo ng pahintulot o kapahintulutan naman pagkatapos na ito po ay mapag-aralan ng maigi ng ating pamahalaan. Opo, kasi may maganda po itong magiging takbo, lalong-lalo na po sa usapin ng positibong pagbabakuna para maging madali. Siyempre, kailangan na po ng tulong ng ating mga private company naman para ang pagbabakuna doon po sa kanilang mga tauhan ay makatulong na at hindi lang po umaasa sa ating gobyerno. Born to be alive. To be alive. Yes, we were born. To be alive. People ask me what Opo, at ganun din po, sinasabi po ni Senator Francisco Pangilinan naman, naniniwala nga ang kailangan ng bagong kalim ng DOH kasunod ng muling pagtaas ng COVID cases. Ito po ay minungkahin na naman ang ating senador naman na si Francis Pangilinan dahil nga po sa DOMano, ito pong si DOH Secretary Francisco Duque naman ay tila nagkakaroon po ng lapses para resolbahin po ang usapin sa COVID-19. to be alive. To be alive. It's good to be alive. To be alive. To be alive. It's good to be alive. Paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong quarter ng taon, apektado na naman dahil sa pagdami ng kaso ayon sa financial analyst. Opo, ito po ay talaga mangyayari ito dahil nga po lalong-lalo na ngayon ay bumalik na naman sa kahigpitan ng ating gobyerno para masawata o sabihin po natin na mabawasan ang ito pong paglaganap ng COVID-19 virus naman. Ito naman, voter registration isasagawa na lamang tuwing Lunes hanggang Huwebes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon hanggang April 3 ayon sa Comelec. Opo, so ito naman ay kailangan po muna natin na gawin ito para maging hinay-hinay naman ang ating mga kababayan, bagamat ito po ay talagang kailangan na pong isagawa dahil ang ating Comelec naman ay tila pagdating po ng September, October ay magiging busy na po ito
po sa usapin ng filing ng candidacy ng ating mga national maging local na kandidato, no? Opo, ang registration po ay magsisimula na lang po mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, mula po Lunes hanggang Huwebes lamang ang registration ng nasabing tanggapan. At sa panig naman po ng ating mga simbahan, sinasabi po ni Father Siciliano, hindi maaring magsagawa ng prosesyon sa darating na Holy Week sa NCR Bulacan, Cavite at Laguna dahil nga po para po maiwasan pa rin ang paglaganap ng COVID-19 virus. Opo, so tayo po ay nagpapasalamat naman dito po sa pamunuan ng ating simbahan dahil sila po ay talaga na tumugon sa panawagan ng ating gobyerno, ganun din po ng IATF na sana ang mga gatherings naman ay hihinto na muna hanggat maaari kahit ito po ay nasa panig pa rin ng relihiyon o kaya ng ating simbahan. Opo, so ganun din po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:01 dito lamang po sa ating himpilang Parañaque Press Club Net Radio Worldwide. Sinasabi nga po, grupo ng mga eksperto mula sa University of the Philippines nagbabala na baka hindi nakakayanin ng mga ospital sa NCR ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 sa bansa. Ito po nga po ay sinasabi na nga po ng mga eksperto mula po sa University of the Philippines na kung sakasakaling hindi po maagapan ang paglaganap ng nasabing sakit ay tila hindi na po kakayanin ng mga hospital dito po sa Metro Manila maging karatig lalawigan ng ating ng ating bansa naman, ano? Opo, kaya panawagan sa ating mga kababayan, sumunod po tayo sa eksperto, gumamit po ng face mask at physical distancing, ano? At ganoon din po hanggat maaari manatili na lang po muna tayo sa ating mga tahanan kung sakasakali pong wala po tayong gagawin sa labas o kaya hindi naman tayo kailangan pang lumabas, kung sakasakali wag na po tayong maglaskwat sa paano. Opo, so hindi rin po maganda, hindi rin po kaganda ng balita na to, no? Dahil 16 pang barangay sa Maynila ay sasailalim sa 4 na araw na lockdown simula sa March 24 dahil sa pagtataas ng COVID-19 cases, ano? Opo, so talagang ang Maynila tila nilalampaso rin, ano? Nilalampaso rin po ng COVID dahil patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng mga lockdown sa dyan po sa barangay, sa iba't ibang barangay dyan po sa Maynila. No? Opo, batid po natin ito pong si Mayor Isko Moreno naman, talagang ginagampanan po niya kung paano re-resolbahin ang problema sa usapin ng COVID-19. Ano? Laban lang po Mayor Isko Moreno. Opo, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Siyempre, balitang-balita pa rin ngayong araw, ano? Opo, 2 subdivision sa Caloocan City sasailalim sa extreme ACQ na tatagal hanggang sa March 20. Aba, extreme po ito. Ba, talaga naman pinatalaga naman, ano? Lalong pinalakas. Opo, so ito nga po ay doon po naman sa lugar ng Caloocan, ano? Opo, kung atin pong bibigyan pansin ang mga balita natin ay talagang padami po ang lugar na nagiging sabihin po natin na nagiging patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19, ano? Kaya po dun sa ating mga kaibigan, ano, lalong-lalo na po dito sa ating studio, tayo naman ay ingat-ingat po tayo naman po ay bagamat tayo ay may kaunti pang alcohol, talaga naman double ingat po tayo, ano? Opo, doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan, kung sakasakaling hindi ko na po kayo nayayapos, ano? Kung hindi na po kayo nabibiso-biso,
pagpasensyahan nyo na muna. Ano? Ang sabi nga po ni Chief Nario, Chief Hinina naman, good evening po at talaga naman marami pong salamat sa iyo, madam. Ano? Opo, sana tayo po ay maging positibo lang araw-araw sa atin mga pananaw. Ano? Yung kung sakasakaling marami nagpapasawa, hayaan nyo na po. Ipaubayan na po natin yan kay Lord. Ano? It's good to be alive, to be alive, to be alive. Opo, so ganun, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Sinasabi na dine-in sa mga restaurant, kape at iba pang establishmento sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, pinagbabawal na yung dine-in. Ano? Kanina hindi nabigla po ako, no? Mga alas 3 ng hapon pumunta po kami doon sa isang kinakainan po namin every now and then. Sabi ko, ang aga pa, bakit ayaw nyo na magano? Sabi nila, wala na. Bawal na naman po ang dine-in. Sabi nila, magbalot-balot na lang kayo. So nabigla po ako kanina dahil akala ko 30% allowed doon sa mga kainan. Ngayon binabigla tayo dahil talaga naman pinagbabawal na po pala itong pagkain doon sa kanilang restaurant. Bagkos ang pwede ay take out na lang. At isa pa po ito, patungkol pa rin po dito sa checkpoint at border ng control sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Paiigtingin naman ang PNP simula ngayong araw ba? Ngayon March 22, talaga naman napaka na naman ang ating magiging takbo ng panahon. Kung alam ko lang na ganito ay magkakahigpitan, ako'y lumabas na ng Metro Manila para tayo ay makagala. Makagala man lang halos isang taon na tayo palagi na lang po tayo nandito sa Metro Manila, lalong-lalo na po araw at gabi palagi po tayong nasa lungsod ng Paranaque. Mabuti na lang na napakagandang programa dito si Chief Nario, Chief Hinina naman ay talaga naman napakasarap ng kanyang niluluto. So mabuti na lang tayo nalilibang lagi. Ganun din po sa ating mga kaibigan, doon po sa kapasidad ng mga pampublican transportation ngayon mananatili ayon sa IATF ay talaga naman mananatili ang ating transportation. Sana naman tuloy-tuloy nyo na po at huwag nyo na pang ipahinto ang transportation dahil nga po talagang napakahirap kapag wala pong nasasakyan. Paano na ang buhay? Paano na ang ating trabaho? Paano na ang ating pupuntahan? Opo, so doon po sa ating mga kababayan, dati-rati po kasi ay talagang totally lockdown, wala na po tayong masakyan. Napakahirap, lalong-lalo na po itong ating mga drivers naman at tayong mga operators ay wala na pong mapuntahan. Father, life's a slice. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive.
Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. Ang oras po natin ay ganap lang alas 9:09 ng gabi, ano? Opo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga pangunahing balita, no? Sinasabi nga po, publiko hinikayat ng IATF na magsuot ng face mask, face shield na nasa loob ng bahay sa gitna ng pagtaas ng COVID-19 o cases naman, ano? So hindi naman po ito masama dahil bagamat tayo ay nasa loob ng bahay, ay kung tayo naman po ay may kasama 10, 15, 20 ano sa loob ng bahay, kailangan pa po talaga nating gumamit ng face mask, ano? So mabuti kung kayo lang dalawa naman, magpatintiro na lang po kayo sa loob ng bahay kahit hindi na po kayo, no? Kaya keep physical distancing, ano? Opo, kasi hindi naman po lingit sa ating mga kalaman, ano? Minsan may maliit po ng bahay, nakatira po 5, 10 o kaya mas higit pa, kailangan po natin gumamit ng face mask o kaya facial, isama na rin po natin. Ay hindi po ito masama dahil bahagi po ito ng paalala ng IATF naman sa ating mga kababayan, ano? Hindi po masama kung tayo po ay gumamit ng face mask sa loob ng ating taanan, ano? Mr. Chairman, ano? Gumamit ka ng face mask dahil napakahirap daw kapag ikaw ay mabiktima ng hindi nakikitang kalaban, ano? Itong COVID-19, ano? Opo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo, ano? Sinasabi nga po COVID ward ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Maynila. Talaga naman malapit na pong mapupuno ang hospital naman po dyan sa lugar ng Gat Andres Bonifacio. Oo, so dati nakapunta po ako dyan, yung mga staff dyan mababait, ano? Opo, dyan po sa Maynila. Sana gayahin po itong mga health workers naman ng mga hospital. Sana doon po sa may kilala po kasi ako na alam nyo naman na may mga empleyado po ng hospital, alam nyo naman nila na may sakit ang pumupunta sa kanila. Mas irritable pa sila doon sa may sakit, ano? In fairness po doon sa iba, makatulad po dati nang pumunta po kami dito sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center naman, ay talagang mababait po sila at talagang maasikaso sila nung mga taong 2000 ano pa yata 2040. Aba, matagal-tagal na, no? Opo, nung yung aming presidente sa isang homeowners ay tila ay talaga naman hindi pinasalba at siya ay nako. Oo, wala na tayong sana, no? Oo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita, ano? Lilipat na po tayo dito sa lilipat na po tayo sa ating napakabigat na usapin. Hindi ko alam kung tatalakayin ba natin o paaalpasin na lang natin ito, no? You see before, you see before you be alive. You see before be alive. Yes, you were born to be alive. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan ay magbibigay lang po tayo ng kaunting komento hinggil po dito sa Pilipinas. Iprinotesta ang 220 Chinese militia chiefs sa West Philippines Sea. Ano ba naman? Ano kayang ginagawa nitong napakarami naman na bangka ng Chinese dyan po sa, ay nako, ano bang ginagawa ng mga Chinese na to dyan po sa Philippines, sa West Philippines Sea naman? Ano? Opo, doon po sa ating mga kaibigan, tila napakalawak na usapin nito. Kung gaano kalawak ang karagatan, ganoon din po ang pananamantala ng Chinese government hinggil po sa pag-aari ng ating bansa naman. Opo, so ito po ay malaking usapin na po ito na sa umpisa pa lang talagang ito pong sinasabi natin na kung
kung ito pong China na to, kung ito po ay matino, kung maganda po talaga ang hangarin sa ating bansa, sana irespeto niya kung ano po ang desisyon ng International Tribunal naman, ano. Opo, so hindi po natin sinasabi na ito pong mga Chinese dito sa ating bansa ay sila po ay nananamantala. Sinasabi ko lang po, ang gobyerno po mismo ng China sinasamantala ang kahinaan ng ating gobyerno para po tuluyan ng makuha o masakop ito pong teritoryo ng ating bansa, itong West Philippines naman, na kung saan ito nga po talaga nagagalit na po ang Amerika dahil ito po ay nagiging siga na po diyan po sa karagatan na sakop ng ating bansa. And the street is supposed to fine, fine, fine. Shit keys and an old guitar and something new to occupy my mind, my mind. You see before to be alive. You see before you see before born to be alive. You see before you see before. Diba? Sabi nga po doon sa probinsya, uso po doon, magkakaibigan, magkukumpare, magkukumare, magkakamag-anak. Opo. At may kanya-kanya po silang teritoryo at may kanya-kanya silang boundary ng kanilang ari-arian. Kapag ang isang kaibigan na nakikipagkaibigan sa iyo, pagkatapos yung ari-arian mo naman ay unti-unting pinapasok, ibig sabihin po niyan ay hindi talaga kaibigan, bagkus mapagsamantala. Diba mga kaibigan, ano? Diba yung mga kapwa ko chopper? Aba, eto ating mga kaibigan na humahawak araw-araw ng manibila. Sabi nga nila, wala kaming pakialam dyan, basta kumita lang kami araw-araw. Sabi nga ng ating kaibigan na araw-araw nagtumitinda sa palengke, sabi nila, wala kaming pakialam dyan, basta kami kumita lang araw-araw. Ang sabi nga po nung nagbubuhat, yung tawag doon, yung kargader, sabi nila, wala kaming pakialam dyan sa usapin ng West Philippines, basta araw-araw ako ay may mabubuhat para may pambili ng bigas o may pambili ng ulam pagdating sa bahay. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. Ang sabi nga po nung nakausap natin na sidewalk vendors, yung mga nagtitinda sa kalsada, sabi nila wala po kaming pakialam dyan, basta kami ay sana hindi na kami sisitahin, hindi na kami itataboy araw-araw. At yung isa naman na nakausap natin, sabi nila, hindi ko malaman kung bakit ako'y nagtitinda lamang araw-araw dito. Araw-araw naman akong hinuhuli, araw-araw ako nagtatago, araw-araw kong binubuhat ang aking paninda. Samantalang itong mga abusadong pumapasok sa West Philippines ay hindi nila kayang itaboy dyan po sa ating karagatan. Oo, napakaganda naman po ang katwiran ng mama. Oo, sabi ko naman ay paano kasi natin may tataboy yan kung ang ating gobyerno mismo ay kinukonsinte yung nangangamkam ng ari-arian ng ating bansa. Yun po ay mga pananaw lamang na malapit sa sikmura, no? Malapit po yan sa sikmura. Opo, katulad lang po ng mangingisda, yung nagtitinda ng isda sa palengke. Sabi nila, wala kaming pakialam dyan, basta importante kami ay kumita araw-araw.
pero hindi niya po sinasabi na yung ang kanyang isda ay napakaubod na ng mahal. Ano? Napakaubod na po ng mahal dahil yung galunggong nga po umaabot na ng 220. Samantalang ang napakarami naman pong isda sa ating bansa dahil napapaligiran po tayo ng karagatan, pero ang problema nga po kaya muna nagiging mahal ang ating isda dahil ito pong mangingisda ay tila hindi na po nakakapunta doon po sa karagatan ng West Philippine Sea dahil sila nga po di umano ay tinataboy na ng mga inutil na tiyasa singkit na to. Ano? Oo, Chairman, where's the sound please? Oo, di ba? Paano pa po sila makakapunta? Paano pa sila makakakuha ng magagandang isda kung ito pong mga Chinese vessel, ito pong mga nangingisda po sa ating karagatan ay hindi na po mga Pilipino bagkus mga singkit na ano? You see before, you see before, it's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. Okay. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:20. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. So dito pa rin po tayo sa usapin ng Pilipinas. Iprinotesta ang 220 Chinese militia ships sa West Philippine Sea. Serip, aba naman. Nandito pa rin po tayo mga kaibigan. Nandito pa rin po tayo ha. Doon po sa ating mga nakausap. Doon po sa mga talaga naman pang araw-araw. Ano? Yung mga masang-masa po ang dating kung ano po ang nagiging kaganapan po dyan sa West Philippines mula po sa bata, matanda, nakakatanda, sa mga pasaway, sa mayayaman, sa mahirap, apektado po tayo ng nasabing usapin dyan po sa West Philippines Kaya nga po tayo ay hindi natin sabihin po natin na tayo ay hindi sang-ayon sa pagpapabayaan ng kasalukuyang gobyerno hinggil po doon sa naging desisyon ng ating International Tribunal naman na tila sinantabi lang po ang nabanggit na desisyon. Opo, so tayo naman po ay isang ordinaryong mamamayan, may isang ordinaryong pananaw na sana po kung ano po ang atin ay dapat manatili pong atin at sana ito po ay pakinabangan ng bawat Pilipino, hindi po ng iilang Pilipino lamang. You see before, Opo, ganun po ang nagiging sitwasyon. Doon po sa ating mga kaibigan na ito pong ating pananaw ay pang sarili at sarili lang po natin pananaw. Kung kayo po ay may magagandang paninindigan o sabihin po natin na kayo po ay sang-ayon sa tuloy-tuloy na pag-aangkin ng Chinese government naman dyan po sa ating nakapaloob sa ating teritoryo naman ay nasa inyong opinion po. Pray na pray po yan. Ano? Opo, so maya-maya dadako na po tayo doon sa kumustahan, sa bati-bati, maya-maya lamang. Happy birthday to you. Oo, so binabati po natin Binabati po natin yung mga nagsipag-birthday ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
so binabati po natin ng happy birthday itong ating si Kumari naman, itong si Mari P. Barrientos na kung saan siya po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ano? Opo, so ganun din po doon po sa iba na sa mga FB friend natin na nag-birthday ngayon, ano? At ganun din po sa ating mga kaibigan na sa Kaaba. Si ano pala? Sino ba yung ating nasa? Oo, so binabati po namin kayo, no? Bagamat talaga tayo ngayong maghapon ay talagang inikot po natin itong inikot po natin itong Parañaque City para malaman po natin kung ano na po mga kaganapan. Kung ano na po ang kaganapan sa lockdown 1, lockdown 2. Aba, wala naman po tayong lockdown. Bagkus ito po ay GCQ lang at saka yung tight implementation ng health protocols. Ano? Opo, so ganun din po dyan sa lugar ng Baclaran. Ano? Kumusta na po ang ating mga kaibigan dyan sa Baclaran? At saka ito pong si Jun Kap Jun Saidi Seran. Kap, kumusta na yung barangay? Ganun din po ang ating kaibigan dyan. Dyan po sa lugar ng sa lugar po ng San Isidro. Ito pong si Kapitana Kap Noel Haplos. Aba talaga naman tila may ilang sityo dyan na naka anong tawag doon, ano? Oo, talagang halos naka-lockdown na ang dating, ano? Ito kasama po yung Grand Heights. Aba, hindi na tayo makakapasok basta-basta ngayon yan, ano? Birthday to you. Aba, happy birthday pa rin. Happy Sige, sige, okay. birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oo, eto po, update, ano? Update po Barangay San Dionisio, update sa ba naman? Oo, okay la, oo. Oo. Basahin po natin, ano? Ito po ay due to COVID cases moving past the LGU SATS, Barangay San Dionisio is more concerned and strictly straighten minimum requirements of GCQ health protocol. Happy birthday to you. At 24/7 morning and night shift, the Barangay Police Women's Personnel Social Services SM Sports with PNP personnel more active in epicent and apprehending violator which issued ticket for reasonable violation. Implementation of local ordinance for the guidance of curfew or business operation, people allowed outside home and with condition in gatherings. Continue the implementation of the road clearing directive and ensure that effort to maintain the cleared road area sustained. Maintain and peace in order and safe community. Aba naman, maganda ito, no? Maintain continuing dialogue, close coordination report with the residents against crime in various areas. Strictly observe minimum public health standard requirements such as wearing face mask, face shield, and social distancing. Ito po ay mula sa Barangay San Dionisio. Time was on my side when I was running down the street, exposed to fine. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind. You see, before to feel life, you see, before. You see the born to be alive. You see the born. Opo, so ito po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:28 ng gabi. Opo, so ngayon po ito naman balita po sa lungsod ng Parañaque. Parañaque City COVID-19 update. As of today, March 22, 2021, the total number of active cases in the city of Parañaque is 939 or 8.5%, including no address, unknown barangay, and 145 new cases. Aba, medyo lumubo dahil dati po ito mahigit 100 na lang, dumagdag, Total confirmed cases is now 11,026 while recovered patients are 9,820 or 89.3%.
2.1%, and it have a total number of 267 or for 2.7% according to the Department of Health DOH, Parañaque City Health Office and Parañaque City Epidemiology and Surveillance Unit or CESU. Ito na po yung mga active cases sa bawat barangay. No active cases, Baclaran 57, Don Galot 13, La Huerta 28, San Dionisio 97, aba marami-rami, San Isidro 127, Santo Niño 38, Tambo 75, Vitales 29, Bepoms 102, aba. Mayroon pa 127, San Isidro, Bepoms 102, Don Bosco 84, Marcelo Green 31, Merville 25, Moonwalk 45, San Antonio 94, San Martin de Porres 30, San Valley 63, Anon Barangay 1. So lumaki talaga, no? Lumubo po ito dahil dati-rati 000 na po, pero ngayon ay tila tumaas. Muling pinaalanan ng ating City Governor Parañaque sa panguna ni Mayor Edwin Olivares na sundin ang payo ng ating gobyerno sa ilalim ng General Community Quarantine at manatili na lamang sa kanilang tahanan kung walang importanteng gagawin sa labas at sundin ang mga guidelines na pinatutupad ng ating pamahalaan upang maiwasan ang pagkahawa at pagka-expose sa COVID-19. Ito ay isang paalala mula sa lungsod ng Parañaque. Maging alerto, maingat at responsable. Time was on my side when I was running down the street, exposed to fine, fine, fine. Suitcase and an old guitar and something. Opo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo, no? Dito pa rin po ito sa lungsod ng Parañaque, Parañaque City Public Advisory, GCQ, General Community Quarantine Guidelines Update, March 21, 2021, ano? Ito po ay kahapon, ano? Curfew hours, penalties, 10 p.m. to 5 p.m. violators will be apprehended. Workers, cargo vehicles, public transportation shall not be restricted. Age registration, 18 to 65 years old, only are allowed to go out of their homes, not allowed to go out below 18 over 65 years old, pregnant women, immunodependent with comorbidities except when indispensable under the circumstances for obtaining essential goods or services or for work in their respective industries and offices. Persons above 65 years old may be allowed for outdoor non-contact sports and other forms of outdoor exercises. Allowed gatherings, wedding, baptism, funeral services shall be limited to not more than 10 persons allowed. Aba naman, mababa, no? Not allowed concerts, movies, screenings, gathering, sports events, social events, non-essential gatherings, cockfighting, cockpit operations, fanfares, and similar activities, meetings, incentives, conferences, exhibition, all other mass gatherings, including religious gatherings. Suggested home rules: mandatory wearing of face mask and face shield. Violators will be apprehended with penalties. Guidelines on business operation hours: dining, restaurant, and personal care not allowed. Indoor dining in services. Cinemas, computer shops, video and interactive video game arcades, driving school, libraries, archives, museum and cultural centers, tourist and attractions, bars, KTV, nightclubs, warehouse, language, dance, acting, boys schools, tattoo and body piercings, kid amusement industries, spa, full body massage, gyms and fitness studies. Penalties: violation may warrant closures of the business establishment and revocation of business permit, advisory and transportation. Iyon po ang sinasabi ng bagong guidelines, ano? Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive.
Opo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating balita, no? Bakunado, protektadong Parañaqueño kontra COVID-19. March 22, 2021 sa pangulo ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, katuwang ng Department of Health and Parañaque City Health Office sa pamuno ni Dr. Olga Bertosio ngayong araw ng Lunes, tuloy-tuloy ang rollout ng pagbabakuna sa mga frontliners, BHW, midwives, dentists, nurses at sa mga senior citizens na ginawa sa mga Mere Help of Christian sa Barangay Don Bosco. Ngayong araw ay tinungo ni Mayor Edwin Olivares ang vaccination facility sa Hospital ng Parañaque. Ito kasama si Congressman Eric L. Olivares, Vice Mayor Rico Goles, Councilor Benky Pabes at Dr. J. Pagsisian upang magkaroon ng personal na monitoring and inspection and ongoing rollout ng vaccine kontra COVID-19. At kasama sa mga binakunahan ngayong araw na ito si Archbispo Francisco Panfilo, Father Ernie Cruz at ating mga frontliners. Maraming salamat naman sa ating City Health Office. Tuloy-tuloy na po ang pagbabakuna sa ating mga frontliners, kasama na rin po si Father. Ayun po ang maganda doon. Yes, you were born. So patuloy pa rin po tayo, ano? Gusto rin po natin ipapaalala sa atin mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque na talaga naman ito pong paggagamit ng tinatawag na iodized salt. Ipatutupad na po ito sa bisa, sa bisa po ito ng ating sa bisa po ng Ordinance number 2021, the 03 series of 2019. Opo, so ang atin pong dapat mabili sa mga palengke, sa mga tindahan sa lungsod ng Parañaque, dapat iodized salt na. Aba naman, sabi nga nung nanay ko, sabi nga ng lula ko, tumanda na kami lahat-lahat, hindi naman iodized ang aming pinaginagamit. Pero ngayon, bakit tayo ay paggagamitin na po ng iodized salt? Batay na po sa mga eksperto, ang iodized salt ay kailangan po ng ating katawan, lalong-lalo na po doon sa mga bata. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. I was on my side when I was running down the street. It was the bye, bye, bye. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind, my mind. You see before. So doon po sa ating mga doon po pala sa ating pinsan na ito pong si Manoy Edgar Ilatam ay pumanaw na po, Opo, condolence po doon po sa mga naiwanan na siya po ay dyan sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur. Ito po ay ating pinsan ni Manoy Edgar Latam ay tawag nito pumanaw na, So condolence po sa ating pinsan dyan sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur. At ganoon din po doon sa ating mga kababayan dyan sa lugar ng Partido area. Ito pong nagtatanong tungkol sa bakuna. Tuloy-tuloy na po, tuloy-tuloy na po at ang inyong pong lingkod ay tila idada na po sa screening at talaga tayo po ay magbabakuna na, Tuloy-tuloy lang ang laban sa ating mga kaibigan.
kaibigan, lahat ng Pilipino tuloy-tuloy, kayang-kaya po natin ito pag nagkakaisa at nagtutulungan, di ba? Doon po sa ating mga kaibigan kasama sa Paranaque Police Multipliers, regards ko po kayo. Regards ko po ang ating mga kasama, siyempre sa panguna po ng inyong lingkod. Regards po ang ating Vice President na si Mr. Edmund Basa. Pinuntahan po natin ito sa lugar ng Merville, doon po sa tinatawag na Sitio Malaya. Swinerte po tayo at nakausap po natin ang ating kasama naman na ito pong si Vice President for External Affairs Edmund Basa. Napaka ng kanyang lugar talaga, kung hindi mo kabisadong puntahan, mabuti at kasama natin ito pong si Director Perdi Velasco naman. Doon po sa ating mga kaibigan, siyempre Secretary, ito pong si Olga Tina, Treasurer, ito pong si Bing Biloso, and of course naman ito ang ating Secretary, si Olga Tina, at ganoon din po itong si ating auditor naman na si Alex Sugano. Sir, ito pong si Director, baka nasa Ilonggo yun, okay, ganoon din po ang ating mga Director, opo, itong ating mga Director, sa panguna po ng ating Director na ito pong si Mr. Security for Life, ito pong si Mr. Ives Grabador naman, at ganoon din po itong si Director Joan at saka Director Perdi Velasco, and of course ito pong ating mga kasamahan na si Director Elpidio Mainit. Tayo po ay nag-submit na kahapon, kanina, nag-submit na po tayo ng mga active members ng Paranaque Police Multipliers diyan po sa head naman ng Community Affairs Section, ito pong si Major Balagdas. Doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan na kapwa Police Multipliers, doon po sa ating mga counterpart naman, ay talaga naman tulong-tulong lang po tayo. Tulong-tulong lang po tayo, gunago po tayo sa ating komunidad naman, dahil tayo naman po ay mga, sabi nga po nila, ay volunteer, ay kailangan na lang po tayo makipagtulungan. Sama-sama po tayo araw-araw, Getting close to fine, fine, fine. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind, my mind. You see, before to be alive, you see, before. At ang sabi ko nga po, opo, ang usong-uso po ngayon, usong-uso po nga na iba't ibang uri ng virus, may variant, may tinatawag na UK variant, may South African variant, may P3P variant, at saka itong COVID-19 naman, opo, so hindi kasi ang ating mga kaibigan talaga, akala siguro nila yung virus, yung alam mo naman, doon po sa mga tao, doon po sa ating mga kakilala na mahilig manira ng manira, talo pa po ang virus niyan. Ang virus limitado lang po ang naabot yan, pero itong ating mga, sabihin po natin, itong mga taong walang ibang ginawa kundi manira ng tao, yun po ay tunay na barrier. Yun po ang tunay na variant. Yun po yung nakakasabihin po natin na pag magsalita akala niya bit-bit na ang Panginoon, kapag nagsalita akala mo santo-santita, yun po ang mabigat doon po sa mga, ang sabi nga po nila, huwag ka na magbuhat ng sarili mong bangko, kilala na kita, kilalang kilala ka na, kaya kung ako lang ang iyong tatanungin, mas magandang manahimik ka na lang kaysa mambubula at pagkatapos maninira ka pa, Born to be alive, born to be alive. You see, before, born to be alive. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. But I never wanted all those things, if only to justify the life. You see, before, Opo, diba? So, ang sabi nga po natin
Malapit nga po tayo sabihin po natin kapag magsalita tayo palaging may kasama si Lord, ano? Opo, sino kayang Lord ang kasama kapag ang kausap mo ay mahilig manira? Ano po kayang ori ng Lord ang kanyang kasama, ano? Opo, doon po sa ating mga kaibigan, ano? Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din po ang ating mga kaibigan sa hanap buhay, diyan po sa lugar ng Calabarzon at ganun din po dito sa Kamanaba, ano? Opo, so ang ating mga kaibigan diyan sa Kamanaba, kumusta na po kaya si Mr. Roy Lopez, ano? At ganun din po itong si Mr. Charlie Soriano, and of course naman ang ating mentor na ito pong si Ma'am Presi Lazaro diyan po sa Valenzuela, no? Kumusta na po kayo, madama? Kumusta na po ang ating Rayuma, no? Laban-laban lang. Ganun din po ang ating kaibigan diyan po sa lugar ng Bulacan, itong si Miss MG Balaguer, no? Itong Diaryong Tagalog. Kumusta na kaya yung Diaryong Tagalog natin, ano? At ganun din po ang ating kaibigan diyan sa lugar ng Lalawigan ng Pangasinan, itong si Mr. Jed Briones, sir, ano? Kumusta na, no? Kumusta na po ang buhay? Laban-laban lang. Ito po naman si Sir Jude Briones ay isang alagad ng Diyos na talagang tunay na alagad ng Diyos. Isa po siyang pastor, ano? At ganoon din po ang ating magaling, masipag at talagang idol ng sambayanan. Ito pong si Manoy Errol Consol. Tada kami, Manoy, kumusta na po ang lugar ng Bagyo? Tuloy-tuloy lang po ang laban. Tuloy-tuloy lang po itong si Mayor Benjamin Magalong. Abo, so talaga ano tayo sa kumustahan, ano? At ganoon din po talaga tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kasamahan, ano? Sa ating mga kasamahan sa Paranaque Press Club Quad Media Incorporated, aba? Nagpapasiklab at talaga naman na grasya ang dumating, aba? Nagpapasalamat po tayo doon po sa ating kasamahan na si ito pong si Cynthia Gabinay, and of course naman itong ating presidente ng Paranaque Press Club Quad Media Incorporated, ano? Ito pong si Mr. Bernie Anabo, Vice President Archie Gadang, at ganoon din po itong Vice President for External Affairs, ito pong si Mr. Sunny Idol Illustre naman. Aba naman, kapag ito ay umaarangkada, talagang idol na idol natin to, itong si Mr. Idol Illustre, ano? At ganoon din po siyempre itong ating mga kasamahan sa Board of Directors, ano? Sa panguna ng inyong lingkod, aba, regards ko po kayo, ano? Regards ko po kayo, ano? At ganoon din po itong ating mga kaibigan diyan po sa lugar ng Cavite. Kumusta na? Ito po rektang po na News Online, umaarangkada na po itong si Mr. Roger Omeres, and of course itong ating kasama naman na itong si Treasurer Elsa Obispo diyan po sa lugar ng GME Cavite. At ganoon din po pala, regard na rin po natin ang buong pamunuan ng People's Champ Community Movement, siyempre sa panguna ng ating National President naman na ito pong si Mr. Romel Apolonio. Opo, regards ko po kayo. Yes, we were born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. At saka talaga siyempre, regards po natin itong si Madam. Ito pong si Madam Nario Chief Hinina, talagang feel na feel, talagang dynamic ang dating, ano? Talagang yun ang gusto ko. Positive lagi ang kanyang pananaw sa buhay, ano? Opo, talagang at saka dynamic, ano? Talagang napakalawak ang kanyang pananaw sa buhay. Sana yung mga kasama ni mga kaibigan natin na ganyan lang, ano? Opo, talagang sabi nga nila, talagang kapag ikaw ay mabuting tao, siyempre ang ipapakita mo sa gawa at salita ay talagang parehas, ano? Opo, parehas na parehas. Hindi katulad po ng iba, ngawa, wala namang ginagawa. Aba naman, yun po ang mahirap doon, ano? Sana kung may gawa o may salita ka, isagawa mo naman. Yun na napakaganda. Dapat sabay, hindi po yung puro salita pero walang gawa, ano? Opo,
ganun din po. Siyempre, regards po natin ang mga kaibigan natin sa Barangay Don Bosco. Kumusta na po kayang Barangay Don Bosco? Ano? Kumusta na po si Barangay Captain Concepcion Chona Navarro? And of course naman, itong pamunuan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council sa panguna ng ating executive officer naman na si Mr. Toto Humawon at saka itong si Madam Arlie naman. Ano, kumusta na po ang ating barangay? Open na ba? Aba naman, nauuso yata ngayon na close open, ano? Kasi dahil nga po sa usapin pa rin ng COVID, ano? Oo, so dahil nga po sa usapin ng COVID, minsan nasasara. Ano, nalalak talaga yung barangay para hindi na po lumagana pa ang COVID dahil napakahirap. At ganoon din po, siyempre, yung kasamahan po natin, aba, napakasipag ng mga kasama natin. Ito po mga kasama natin, Paranaque Police Multipliers dyan po sa lugar ng San Bali. Ano? Ito po sa panguna po ng Unit 5. Ito pong si Mr. Celestino Castrense, and of course naman itong barangay captain na si barangay captain Christopher Marios Cortes. Ano ba, sir kapitan, na maraming salamat sa iyo, Kap, at talaga ng very accommodated po kayo. At ganoon din po, ito pong regards po natin itong chief sub-station commander lang, ano, sub-station commander ng sub-station 7 diyan po sa lugar ng San Bali. Siyempre, ito pong si Police Lieutenant Robert Lee Patricio Jr. Ano, regards ko po kayo. At saka ito pong si Miss Enrea ba naman, na kumusta ka, Mr. Enrea? Ano, mustang ano ka na, ano, mukhang nabigyan ka na ng relief good o yung tinatawag na food pack mula sa Department of Social Welfare and Development. Siyempre, the effort of the following, ano, siyempre si Sister Cynthia Gabina, ba? Siniswerte tayo. Aba naman. Hayaan mo na yan, Mr. Around the Clock, ano? Ito pong si Mr. Henry, regards ko po kayo dyan sa lugar ng Quiapo, ano? We were born to be alive. Yes, we were born. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. Opo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating huntahan. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:50 ng gabi. Dito lamang po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ano? Kumusta na po kaya ang ating mga kaibigan itong ba naman na go na go, sararan sa 2022. Ano? Kumusta na po yung mga vloggers natin? Ano? Kumusta na ang ating mga kaibigan sa pamamahayag? Aba naman, kanya-kanya tayong pili, ano? Oo, kumusta na po itong si Sararan? At kumusta na po kaya ito pong ating masipag, magaling na si Senator Bungo naman? Aba, marami nagsasabi na baka tumakbo itong Vice President. Aba naman, siyempre, kung si Bungo ay atin na lang, may karapatan po yan bilang para maging Vice Presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Ano? At gano'n din po itong ating manok naman, itong People's Champ Community Movement. Siyempre, wala pong iba na hinihikayat na ito pong si Manny Pacquiao ay tumakbo sa mas mataas na posisyon. Sabihin po natin na presidente o kaya vice presidente, karapatan niya naman kung sakasakali. At ganoon din po itong dating Vice President Jejomar Binay, ano, na tila tatakbong senador naman sa 2022 election. Walang masama dahil magaling naman po itong si pong dating Vice President Vice President, ito pong si Jejomar Binay. Ba naman, pag makita mo malakas pa sa kalabaw, akala mo hindi tumatanda ito pong si Vice President Jejomar Binay. To be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive.
Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:53. Dito naman po sa ating programang Manibela ng Masound. Malapit na po tayo magtapos. Kaya regards na po natin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din po ang ating mga kaibigan dyan po sa Saudi Arabia, dyan po sa Singapore, at ganun din po ang ating si Madam Beauty Franklin, nasa kasalukuyan ay halos 1 year na po dyan sa lugar ng Boracay dahil nga po sa talaga sila po ay naabutan ng lockdown. Mabuti na lang at dito pong si Madam ay may resort po dyan sa lugar ng Boracay. Ganun din po, siyempre regards po natin ang ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Parañaque. Siyempre regards po natin the City Government of Parañaque headed by Mayor Edwin Olivares, ganun din po City Administrator Attorney Fernando Ding Sobriano, and of course ito pong ating Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office naman sa panguna ng Action Officer na ito pong si Mr. Andy Altarejos, and of course naman itong the City Council, ito pong Secretariat Office ni si Attorney Shoka Birayo naman. Sir, regards ko po kayo, at ganoon din po itong ating kaibigan naman, ito pong si Mr. Ricky de la Cruz. Oo, ganoon din po, siyempre regards po natin, at tayo po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng City Council sa panguna pa rin po ng butihing Vice Mayor Reco Gulis. Alam mo nyo naman po itong si Vice Mayor Reco Gulis ay talaga naman napakasipag. Lakad lang, parang walang kapaguran, parang katulad ng kanyang daddy, na ito pong dating congressman naman, at talagang waging-wagi ang mga Parañaqueños, ito pong si dating congressman at namayapang Roelo Gulis. At sana tayo po ay naniniwala na sa pamagitan po ni Vice Mayor Reco Gulis ay susundan niya ang yapak ng kanyang ama. Yapak papunta sa Kongreso sa 2022 naman. It's good to be alive, to be alive. At syempre, ito pong ating congressman ng Distrito 1, ito pong si Congressman Eric Olivares. Go na go! Go na po ito. Pagdating po sa kabaitan, pagdating sa mababang loob, o sabihin po natin itong talaga naman humble talaga. Kahit kailan, hindi nagbago itong si butihing Congressman Eric Olivares. Sana yung lahat ng mga politiko, sana gayahin po itong si Congressman Eric Olivares. Talagang napakabait at napakasipag at napakagaling pa. Opo, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo po ay magtiwala sa dakilang lumikha. Ay talaga namang kapit lang po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, at maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Bye-bye. Born to be alive.